Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Simulan po agad natin. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Plastic. Ayan na. Narinig niyo po yung sinabi ni Sara Duterte sa inyo. Magandang araw po at maligayang Pasko daw po sa inyong lahat. Di ba? Maligayang Pasko daw po. Maligaya po ba kayo? Kapag nakikita ninyo na si Sara Duterte ay pinaplastic na naman kayo. Kayo po ba ay maligayang maligaya? Anong masasabi nyo dito? Sir, yung mukha niya mukhang galit na galit sa pera. Atat na atat sa budget, mahilig sa budget itong si Sara Duterte. So, tuloy natin. Magandang araw. At ano sabi niya dito? Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligaya naman kami sa Pasko namin, Sara. Pero pag mukha mo yung nakikita namin, nawawala yung ligaya eh. Diba? DDS lang yung maligaya, no? Yung mga kinulang sa utak at mga uto-uto. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating puso ng ligaya sa kapanganakan ni Jesus. Hindi mo na kailangan sabihin yan eh. Alam na namin yan. Sa buong taon yan lang ang bag mo, yung pagbati sa mga Pilipino. Yan na yung ambag mo. Sa pagbati sa mga Pilipino, yung mga kaplastikan na yan. Alam mo, matutuwa kami, Sara Duterte, kung ikaw tumutulong ka sa presidente. Nasa tabi ka palagi ng presidente. Diba? Pero kung ganyan lang yung ambag mo sa buong taon, basura ka sa tingin namin. Hindi kami masaya. Wala ka namang nagawa. Travel dito, travel doon, pasarap buhay. Wala kang, in short, wala kang ambag. Diba? Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon? Huwag kang magpapakita. Tigilan mo na yung kaplastikan mo, masasaya pa yung selebrasyon ng bawat Pilipino. Huwag ka nang umepal. Huwag kang maging plastic. Tumabi ka. Sasaya kami. Magbitiw ka bilang Vice President, sasaya ang buong bansa. Diba? Pero kung nandyan ka pa at tamad ka na nga, umiipal ka pa, malungkot talaga yung mga Pilipino. Diba? Yun yung katotohanan. Ano to? Kala ko kapanganakan ni Kibuloy at Digonggong. Tuloy natin to. Tuloy. Sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay. Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung wala ka. Oo. Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung wala ka. Kung bumaba ka bilang Vice President. Tama naman ako, di ba? Mas magiging makabuluhan po ang Pasko kung wala po si Sara Duterte. Kung bumaba po siya bilang Vice President. Yun, agree po ako doon. Kung wala ka, salamat sana. Diba? Sana yung iluklok po dyan bilang Vice President, yung matulungin. Diba? Yung hindi plastic, yung nasa side palagi ng Pangulo, yung hindi mahilig marites. Diba? Yung ano ba, matino. Yun yung kailangan natin, yung matino po. Ang tanong, matino po ba ito? Itong ating Vice President.
Katulad na ito, may namatay daw yung kanyang tatay. Oh, kinantot daw ng aso yung kanyang nanay. Sabi ni Litlit, oh, edi patay. Oh, bobo ka kasi. Oh, manyakis ka kasi. Sa pagiging manyakis, sa pagiging pukpok ng nanay mo, oh, ayan, kinantot ng aso yung nanay mo, kaya namatay. Puki ng ina mo ka, hayop ka, ha? Tarantado ka, pagbabatukan ko kayo sa ulo. O, yung nakapin dyan, ha, si Litlit yan, oh. Oh, Ma'am Ernida Ismiller, shoutout po, ha. Oh. Okay, tuloy natin to. Ano daw? Bumaba ka, maligayang mahihirap sa dami ng ninakaw ninyo. Tama, di ba? Tama naman. Oh, jakitan muna natin, baka isa ko pa to eh. Kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa Ayan na naman tayo, ginagamit na naman yung Diyos. Eh, di ba yung tatay minumura yung Diyos? At saka Sara Duterte, di ba magpipresidente ka sa impyerno? Ginagamit mo yung salita ng Diyos, pero ikaw mahihilig kang mag-utos na ipapapatay itong 3 taong ito. Tapos ngayon, maka-Diyos ka na bigla. Demonyo ka! Oh! Huwag mong sasabihin, huwag mong gagamitin yung Diyos, Sara Duterte. Ha? Pag namatay ka, Sara Duterte, kasi lahat tayo mamamatay naman, tatanda, di ba? Pag namatay ka, ewan ko lang kung ano mangyari sa kaluluwa mo. Oh, ewan ko kung matatanggap yung kaluluwa mo. Ha? Walang ano ka kasi, wala kang hiya. Pakinggan nyo to, ha? kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay. Hindi ko maintindihan dito si Sara Duterte. Oh. Sa ating kapwa, mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay. Oh. Mga Eto kaya nahihirapan naman sa buhay, Sara Duterte, dahil din sa'yo. Mahirap ka sa mga Pilipino. Nasa'yo na lahat, ha? Nung naging Vice President ka, talagang Sara Duterte, naghirap yung bansa. Oh, yung mga DDS, nagnakaw na. Nung naging Vice President ka, maraming DDS yung naging magnanakaw. Diba? Dahil unang-una, kahit alam nilang pinahihirapan mo yung mga DDS, ayun, di ba? Tuloy pa rin ang suporta sa'yo, uto-uto sila, andin naging magnanakaw yung mga DDS. Bakit? Bakit? Mga tanga yung mga yan eh. So, di ba? Ay, nako. O, kaya wag mong gagamitin yung salita, yung pangalan ng Diyos, kasi yung ama mo, minumura yung Diyos, ikaw nagbabanta ka. So wala kang karapatan na gamitin kahit pangalan ng Diyos. Ha? Eh di ba yung Diyos nyo si Kibuloy? Dapat si Kibuloy, pangalan ni Kibuloy yung gamitin mo. Huwag nga kami. may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Alam mo, concern na, no? Alam mo, may pagmamahal sa mga walang tahanan, walang makain. Maya-maya, biglang lalapit si Sara Duterte. Ito yung pandesal. Oh, pandesal. May coupon pa yan, ha? Oh, pag may coupon ka, anong ibig sabihin nun? Bawal ka nang bumalik. Oh, pandesal lang naman yan. Alam nyo, kahit ako pa po ngayon, mamigay ako ng pandesal, walang coupon yan. Basta, kaya mong ubusin. Ala, kubuha ka lang dyan. Oh, kung gustuin ko, kaya ko po. Oh, ibahagi sa kapwa yung sarili mong pera, ngunit huwag nakawin ang pera ng bayan at ibahagi at mga mayaman at mga nakaupo sa gobyerno ang binahagian. Kaya nga masaya po yung mga bayaderos eh. Oh, masayang-masaya po sila. Yung Pasko nila masaya. Pera ng taong bayan yung kanilang ginagastos ngayon. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Sa kagandahan ng ating loob, Ha? Maganda pala yung loob mo. Ano? Sige lang, hindi pa naman tapos. Huwag nating husgahan muna. O, tuloy. sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya.
dapat yung magsasalita ng ganyan na Sara Duterte, yung totoong may pananampalataya. Hindi yung utak demonyo, utak kriminal, na tulad mo. Walang silbi. Oh, hindi kami maniniwala sa'yo, mahilig ka magbanta eh. Oh, tapos magsasalita ka ng ganyan. Plastic ka. Hindi ka lang plastic. Hindi ka lang plastic, urukan ka. Oh. Wag nga kami. At ito ang gagabay at Hmm. magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya. Ano to? Idol, alam mo, hindi naman marunong magtagalog yan. Tingnan mo, binabasa ang mga sinasabi. Yes! Meron pong script yan! Oh, meron pong script yan! Yung mga sinasabi niyan, may script yan. Oh, hindi nga tuloy-tuloy yung pananalita niya. Yung mga sinasabi niya, di ba? Oh, putol-putol pa. Oh, kung galing talaga sa puso mo yung mga sinasabi mo, dapat walang script. Oh, di ba? Oh, bakit may script? Oscar de la Cruz, shoutout po tuloy. At bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan. Mamaya ka na, Sara Duterte. Yan o. Ipin natin to. Pandesal ang palaman, buwad. Tapos matindi pa yung bulad na to, ha? Matindi pa yung bulad na to. Oh. Sabi ni Sara Duterte, ang bulad na to, tinatanggalan niya ng buto. Di ba? Biglang nagkabuto yung bulad. May buto ba yung bulad? Hindi ko maintindihan. Oh. Tanungin ko kayo. I-comment nyo, babasahin ko. Sige na. O may buto po ba yung bulad? Or sa Bisaya pa, buwad? Oh. Meron ba? Edna Cortez, magandang gabi po sa'yo. Oh. May tanggalan daw niya ng buto yung bulad eh. Pandesal daw, isang palaman. Oh, palaman nga din daw yung pandesal eh. Kakain ka ng pandesal, tapos palamanan mo pa ng pandesal. Oh. Di ba? Ibang klase ang ating Vice President, Napaka, alam mo yung kulang dito. Kinulang talaga dito, promise. Hindi po ito panlalait, saka hindi ko naman po nilalait si Sara Duterte eh. Pero base sa nakikita ko po dito, kulang po talaga siya dito. 'Di ba? Hindi po ako sinasabing matalino ako. Hindi naman ako ganun katalino, no? Pero isipin nyo, kailan pa nagkabuto yung bulad? Oh. 'Di ba? Oh, may buto ba yung bulad? Tinatanggalan daw niya ng buto. 'Di ba? Wala, layo. Tuloy natin. Kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal. Nagdadasal ka ba? Ikaw ba? Nagdadasal ka ba? Wag kami. Mahilig. Mabuti pa si PBBM at yung kanyang pamilya, maka-Diyos po yung mga yan. Oo, totoo yun. Pero yung pamilya nyo, puro kayo yabang, wala namang ambag. Kumbaga, wala namang, di naman makita yung pagiging maka-Diyos nyo. Ang pinapakita nyo, puro kayabangan. Pagbabanta, paulit-ulit kung sinasabi yan, para sampal sa'yo yan. Ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. China yung mahal nyo eh. Minamahal na bansa, wag nga kami. Wag mo kami niluloko. China yung mahal mo, hindi yung bansang Pilipinas. Minamahal na bansa. Yung mga Pilipino nga, inaapi-api ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea, winawater ka, nasugatan. Meron ka bang mensahe sa mga Pilipinong sugatan? Pinagtanggol mo ba sila? Kasi kung talagang totoong mahal mo yung bansang Pilipinas, dapat pati yung mga Pilipino nakatira dito sa Pilipinas, dapat mahal mo rin. 'Di ba? Kung anong mangyari sa kanila, dapat concern ka. Dapat pinagtatanggol mo yung mga yan. Yung mga mangingisda.
wag ka, ha? Ang mahal mo in check, China. Po siya, kung po siya, chung chua phụ sinh phụ sinh sinh phụ sinh ino sinh kinako. Gusto niyo po ba magsunog tayo ng flag ng China? Sunugin natin. Gusto niyo? Mga yung ilalagay ko doon, flag ng China, tapos may mga Chinese Coast Guards. Pupunit-punitin ko yan, tapos susunugin ko. Oh. 'Di ba? Chinese Coast Guards lang yung pupukusan natin. Parang gagalitin ko talaga tong mga inchik na to eh. Basta Sara, kaplastikan. Ayan yan Sara Duterte plastika daw. Ipipin natin to. Basta Sara, kaplastikan. Tuloy natin, tuloy. Tandaan po natin. Tandaan po natin. Utang inang bait-bait talaga ng ating minamahal. Ang bait-bait talaga ng ating minamahal na Sara Duterte. Bakit? Minamahal natin to. Bakit? Tamad eh. Minamahal natin to. Bakit? Walang pagmamahal sa bansa eh. Mahal na mahal natin yan. Kaya ang sarap yakapin talaga. Dahil mahal na mahal natin, di ba? Mahal na mahal po natin si Sara Duterte. Sara, galingan mo pa. Galingan mo sa katamaran. Yan, saludo ang mga tamad sa'yo. Tuloy. Na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Ay, nako. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Pati ba yun? Nasa script pa? Ay, nako. Malipayong Pasko. Tamo. Ano daw? Tang ina mo, kaya mo bang murahin ng harap-harapan makapag-vlog ka lang, ina mo? Ay, puki ng ina mo rin. Puki ng ina mo, saksak mo yung ulo mo sa puki ng ina mong nanay na nabubulok yung puki. Bugbugin pa kita sa harapan ng pamilya mo eh. Gusto mo, hampas-hampasin ko yung nanay mo na habang nanonood ka. Tadyak-tadyakan ko yung nanay mo. Puki ng ina mo. Itong live ko ngayon, pakita mo sa nanay mo, babatukan ko kayong dalawa. Ano? Puki ng ina mo ka. Binyete, kasas, putang ina mo. Eto yung sayo, bobo. Wala ka pala eh. Mungguloy pala yung nanay mo eh. Ayan. Naging mungguloy ka lang. Puki ng ina mo ka. Pagpapasok ka dito, dapat malakas ka. Kung bobo ka lang at hindutin ka lang, puki ng ina mo, umiwas ka na sa akin. Bobo ka lang. Ano, pinipin kita dyan, ha? Gusto mo gilitan ko sa leg yung nanay mo eh. Tang ina mo, mga basura yung pamilya nyo. Sabihin mo yan sa nanay mo. Tang ina mo. Yung tatay mo, supot pa. Kaya nung pinanganak ka, ang baho-baho mo. Anong amoy mo nung pinanganak ka? Amoy puki at burat ka. Batukan kita dyan eh. Buhay ka pa? Wala pala kayo eh. Sarap niyong paglaro. Ang sarap niyong paglaruan. Tuloy natin to. Inyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas. Para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Magandang araw at maligayang Pasko. Hindi ba tubok bang? Kayo mga pre, anong masasabi mo? Anong masasabi nyo dito? Sa ano na to? Sa ating reaction ngayon, comment down below.
Para naman malaman natin yung inyong mga komento, mabasa po natin. Ayan. Okay.